Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Madam, dito na po kayo umupo. Tara, dito na tayo umupo. Kayong dalawa pala, yung tumulong sa anak ko. Nga pala, maraming salamat sa inyo ah. Wala po yun, sir. Hindi na pong isipin yun. Ang isipin po natin, ligtas po yung anak nyo. Basta, maraming salamat talaga sa inyo ah. Ito pa buya oh, sana tanggapin nyo para sa pagligtas sa anak ko. Kuya, tanggapin mo na. Diba, kailangan natin ng pera. Sir, hindi ko po matatanggap yan. Masaya na po kami dahil may natulungan na din po kaming tao. Ah, ganun ba? Wala naman ako magagawa kung di nyo kayang tanggapin to. Bahala na ang Diyos ang magsukli sa kabutihang ginawa nyo para sa anak ko. Sige po, sir. Tutuloy na po kami. Gabi na rin po kasi. O sige na, mag-iingat kayo ah. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Negro, maraming salamat nga pala sa inyo ah. Mag-iingat kayo pag-uwi. Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Oh, sige na. Makakauwi na kayo. Tara na, Justin. Umuwi na tayo. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na. Kuya, napakaganda ng bahay nila Jelay, no? Doon pa lang tayo sa kusina. Ang ganda na. Paano pa kaya pag pumasok pa tayo sa loob nun? Hindi pa naman ayun yung bahay nila eh. Ito ang bahay nila. Nasa Antipolo. Mansion. Ah, ganun ba kuya? Sa Antipolo pa pala yung totoong bahay nila. Yung napakayaman nila. Kaya pala ganun na lang magbigay ng pera yung papa niya. Tsaka nga pala kuya, ba't di mo tinanggap yung pera kagabi? Sayang naman yun. Ano ka ba naman, Justin? Ayos na yun yung nakatulong tayo na walang kapalit na pera. Bakit kuya? Sila naman kung sa nagbigay ng pera. Di naman tayo nang hingi. Kaya dapat, tinanggap mo na yung pera. Okay na yun, Justin. Tara na. Puntahan na natin si nanay. Oh, Justin. Ayun pala si nanay eh. Tara na, punta na natin para matulungan na natin si nanay. Tara. Nay! Oh, andyan na pala kayo. Buhatin nyo na tong kahoy para maibenta na natin. Tara na, Justin. Buhatin na daw natin para maibenta na. Nay, pahinga muna tayo dun. Napagod kasi ako. Layo kasi ng pinagbentahan natin ng kahoy. Sige anak, tara. Nay, sayang. Di na sana tayo napapagod magbenta ng kahoy. Kung tinanggap lang ni Kuya yung binibigay na pera ng papa ni Jelay. Oh, bakit naman kayo bibigyan ng pera ng papa ni Jelay? Kabuya daw po sa pagligtas namin kay Jelay. Ito kasi si Kuya eh. Tinanggap. Ano ka ba, Justin? Tama lang yung ginawa ng kuya mo. Baka isipin nila, humingi pa kayo ng kapalit sa ginawa niyong pagtulong kay Jelay. Diba, Justin? Tama naman yung ginawa ko. Kahit naman si nanay, hindi rin tatanggapin yung pera. Nay, sayang naman kasi talaga yun. Malaking pera pa naman yung binibigay. Justin, kahit gaano pa kalaking halaga yan, ang mahalaga, hindi kayo humingi ng kapalit. Kaya nga po na eh. Kaya nga po hindi ko tinanggap. Pero Nay, napakayaman talaga nila Jelay. May mansion nga daw sila sa Antipolo eh. Talaga ba, Justin? Halata naman kay Jelay na mayaman sila. Kasi, nung pinapakain ko nga siya ng kamote, ang sabi niya, busog pa siya. Siguro, hindi lang siya kumakain nun. O, tara na, uwi na tayo para makapagluto na rin ako ng pagkain natin. Sige po, Nay. Nay, baka pwede po ako makingi ng 20. Oh, ano naman gagawin mo sa 20? May bibilin lang po ako. Ah, ganun ba? O, eto 100, pinagbentahan natin sa kahoy. Yung sukle, ibili mo na lang ng ulam natin. Sige po, Nay. Bibili muna po ako. Sige, Justin, tara na. O Prince, kamusta na? Kamusta na yung trabaho mo sa Batangas? Ayos naman, Bayaw. Okay lang din yung kontrata ng building doon sa Batangas. Kayo, kamusta kayo dito? Okay naman kami dito. Buti nga yung negosyo ko malakas eh. Ayos yan, Bayaw. Kamusta? Sino nga pala yung nakatira sa mansion niya sa Antipolo? Ah, wala. May 2 akong tauhan doon na nagbabantay. Hinihintay ko pa si Jelay mag-18.
para malipat ko na sa pangalan niyo yung titulo. Para pa nag-asawa si Jelay, meron silang matitirahan. Kuya, makikitawag po. Sa bagay, Bayaw, 3 taon na lang din naman yung aantayin mo. O Jelay, may tumatawag. Sagutin mo nga muna. Hello po? Bakit po? Sino po sila? Si Jelay po ba to? Opo, si Jelay po to. Sino po ba kayo? Ako to, si Negro, yung nagligtas sa'yo. Uy, Negro! Ikaw pala yan. Paano mo nalaman yung number ng telepono namin? Alam mo ba yung nakitawag ka dito? Tinandaan ko yung number ng telepono nyo. Ah, kaya mo naman pala nalaman yung number ng telepono namin. Oo naman, Jelay. Nga pala, kamusta ka na? Okay lang naman, Negro. Eh kayo, kamusta kayo dyan? Kamusta na din pala si tita? Okay lang kami nila, nanay. Miss ka na nga niya eh. Mas lalo na ako. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Buti naman kung ganon, miss ko na din kayo. Lalo na si tita. Nga pala, magpapaalam ako kay papa na pupunta ako dyan bukas para makapagbisita ulit ako dyan. Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang nadarama. Talaga ba, Jelay? Pupunta ka dito bukas? O sige, sasabihin ko kay nanay. Sige na, bababa ko muna tong telepono dahil 5 minutes lang yung binayad ko eh. Ah, sige, Negro. Mag-iingat kayo dyan, ha? Sige, Jelay, mag-iingat din kayo dyan ha. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na. Negro, bayad mo. Ay, oo nga pala. Pasensya na, kuya. Salamat po. Sige na, Kuya Sed. Dito na kami ni Prince. Dito puntahan pa kasi kami. O sige na, mag-iingat kayo ah. Iya, narinig mo naman kung saan pupunta si Jelay bukas. Doon sa 2 lalaki na nagligtas sa kanya. Oo, Prince. Kaya nga pinapunta ko na yung mga tao ko dito para makausap na natin sila. Ayos yan. Baka pumalpak na naman sila. Kailangan mawala na si Jelay sa buhay natin para makuha natin yung mansyon na pinamana sa kanya ng ama niya. Huwag kang mag-alala, Prince. Akong bahala. Di na yan sila papalpak. Sana nga. Yeah, nandito na sila. Oh, bakit di nyo kasama si Junel? Madam, kumiwalag na po si Junel. Huwag kayong mag-alala, madam. Kaya naman namin dala ni Pongpong yun eh. Babae lang naman yun. Yeah, kasama na ako sa kanila. Para sigurado na tayo na hindi sila papalpak. Yun naman pala eh. Mas mabuti naman kung ganon. Siguraduhin niyo lang ah. Dahil kapit na namin yung pera na pinangako namin sa inyo. Ibibigay na lang namin pag hawak niyo na si Jelay. Sige boss, makakaasa kayo. Okay, ganito yung plano natin. Si Jelay, pupunta dun sa bahay ng tumulong sa kanya. Tapos kayo, susundan nyo lang siya. Tsumempo kayo na walang tao. Doon nyo siya kidnapin. Siguraduhin nyo lang na malinis siyang gagawin nyo ah. Sige, madam. Makakaasa ka. Basta mag-iingat kayo. Kung mahuli man kayo ng pulis, wag nyo kaming ituturo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahalang tumubos sa inyo kung sakaling mahuli kayo. Yung pala madam maganda ang usapan. Benz, wala pala tayong problema kahit mahuli tayo. Pero mag-ingat pa rin tayo para makuha natin si Jelay at yung pera na gusto natin. Sige pong, mag-iingat tayo. Hindi naman natin gusto na mahuli tayo. Paano, madam? Bukas na lang po. Tatawag na lang kami pag hawak na namin si Jelay. Sige, mag-iingat kayo ah. Oh, 10,000. Para naman ganahan kayo. Tag 5,000 kayo dyan ah. Pong, 5,000 tayo. Ah, boss, dito na kami. O sige, bukas na lang ah. Pa, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Oh, ano yun anak? Pa, magpapaalam nga po pala sana ako na pupunta ako kala Negro. Oh, sino naman si Negro? Tsaka anong gagawin mo ron? Opa, ayun po yung si Negro, yung nagligtas sa akin, yung nakiknap ako. Namimiss ko na po kasi si Tite, yung mama niya. Okay lang ka naman pupunta ron? Bukas po sana pa eh. O sige.
Tiwala naman ako sa kanila eh. Kaya pinapayagan na kita. Pa, maraming salamat po talaga.